So mga kababayan, no, ano muna natin to? Mag-update muna tayo dito kay Iloy Bugris. Di alam kung ano na siya. Kung baga hindi na siya relevant kasi nakaso na siya ng NBI. Pero update ngayon mga kababayan, no, sinasabi ngayon ng Rappler na nakikipag-ugnayan na raw po no, ang gobyerno ng Pilipinas sa UAE no, para nga po dito kay Iloy Bugris. Tapos naman itong si Iloy Burgis naman, nag-ganun naman siya, no? Nagbalo-balo na naman siya doon, no? Sa Dubai. Okay. So, tinan nyo to, saan na ba tayo? Alam nyo, dyan ako natutuwa, no? Yung, ang lakas gumawa ng kalokohan, ng kasalanan. Tapos pag nahuhuli na, takot na. Nakikita na natin ang takot. Oo. Alam nyo, ito yung point dito, eh. Si Iloy Burgis, mga kababayan, hindi naman po siya citizen ng UAE. No? Ako galing po akong Arab countries, hindi po nagbibigay ng citizenship yung mga Arabo sa mga babae. Pero lang kung mapapangasawa ka nila. Good luck kung makapangasawa ka ng Arabo. To be honest mga kababayan, no? Yung mga Arabo po na yan, nangangabit nilang po ng mga Asyano yan. No, Pilipino, Indiano, o kaya Nepalese, o kaya ano pa ba, Indonesian, malimit Pilipino tsaka Indonesian malimit eh. Kinakabit na lang nila yan. Kabit, oo. Pwede naman nilang kabitin, baka nila papakasalan. Hindi nang nagbibigay ng citizenship, pero napakabihira. Napakabihira talaga, halos wala nga eh. Halos wala. Kasi paano ba naman, di ba? Papayag naman sa kabit, paano papakasal? Mga Arabo pa, Diyos ko na yan. Oo. Oo. So, Riyadh po ako, walang citizenship. Ano ka po? Saudi. Sa Saudi lalo. Sa Saudi walang citizenship lalo. Residency meron, oo. Kasi ako meron ako nun eh. Oo. Nung nasa Kuwait ako, meron ako residency. Nung nasa Saudi rin po ako, meron din ako residency. Oo. Kaya ngayon, ang gusto ko sabihin dito, maaresto po yan si Iloy Burgis kung gusto pa ng gobyerno natin. So, puntahan natin to Ito yung report ng Rappler eh. Tawa ako dito eh. Ito. Ilonggo pa naman, no? So, authorities are moving to identify and locate Jinky Avelino Miraflores Carpio. Malamang dito siya napikon, no? Nung sinabi totoo niya pangalan. Also known as Iloy Burgis, an Ilonggo vlogger. Ilonggo talaga to. Ang daldal, no? An Ilonggo vlogger based in Dubai over alleged misleading online posts concerning the health of President Ferdinand Marcos Jr. O, di ba? Extradition, o mamaya. Tingnan natin mamaya, Okay. So, ito. So, tagal si Iloy Burgis dito kanina. Oo. Ikama, mayroon ikama. Ikama rin tawag sa amin eh. Ikama. So, sabi dito, no, DOJ asked to probe Ilonggo vlogger over health of, so sa DOJ ito, no. So, ano bang kwento nito? Ito pala. Hindi pala. Same lang pala. Authorities are moving to identify and locate. Alam nyo kasi mga kababayan, no? Sa Saudi po kasi, sa Middle East po kasi, for example, Dubai. Di ba? Malaman lang po kung saan kang parte ng Dubai, huli ka na kaagad. Ang bilis lang yan. Sobrang bilis lang yan mga kababayan. Especially po sa utsura ni Iloy Burgis, na sinasabi nga daw po sabi lang doon sa Dubai na scammer daw po, no? Na maraming na-scam. Alam niyo pangalan niya pa lang mga kababayan, pangalan pa lang ni Iloy Burgis, pang-scam na eh. O ano ba ibig sabihin ng Iloy Burgis? Ibig sabihin po ng Iloy, nanay. Malalim na Ilonggo yun eh. Malalim na Ilonggo talaga yan, no? Nanay ibig sabihin ng Iloy. Kaya nga, di ba, binabanggit niya minsan sa vlog niya, di ba? Yung expression ni Iloy Burgis, di ba? Bilat sang Iloy. Di ba? So, alam niya, ibig sabihin nun, bilat sang Iloy. Oo. So, ibig sabihin nun, nanay, yung Iloy. Tapos yung Burgis, ibig sabihin ng Burgis, ano yan, grupo ng mga mayayamang tao. O, yun. So, Iloy Burgis. Oo. Nanay ng mga mayayamang tao. So, dun pa lang, alam mo na nang bubudol eh. Oo. Kasi isa po sa mga characteristics po na alam ni ano to ni Ma'am Montreal eh. Ano di ba si Colaong, di ba?
So, yung isa po sa mga karakteristik po kasi ng mga nambubudol, gusto niya ipakita na siya ay mayaman, siya ay maraming pera, siya ay capable. Kaya nga Eloy Burgis ang pangalan niya. Gusto niyang pakita sa pangalan pa lang na ako ang nanay ng mga mayayamang tao. So ngayon ito, sabi dito, no, ang otoridad daw po ng Pilipinas gusto na pong i-identify at i-locate. Tandaan niyo, i-locate, no? I-locate si Jinky Abelino Miraflores Carpio. Para si Man Carpio pala ito, no? Ato, no? So okay na, at least the point, no? So ibig sabihin kasi nito, may kaso na po siya. Actually, may nakausap kami kahapon talaga, no? May kaso na talaga to. So, yan ang bilas mahon nga si so ito na. Salita na siya. Ito na. nga si Ressa. Kaya ka kinasuhan ni Tatay Digong eh. Numero 1 ka press release nga sinungaling. Kita mo? Bobo talaga to eh. So, di kung ba nagkaso kay Mireresa? Yan na naman tayo. Alam nyo kasi, ito yung pangat sa social media mga babayan eh. Kahit sino po kasing mangmang, pwede pong gumawa ng video. Tapos kahit po mali-mali sinasabi, parang okay lang sa kanila magkamali. Nasa totoo lang, dapat din talaga merong no? Merong qualifications kung sino pwedeng mag-video sa sarili para po sa social media. Kasi para si Eloy Burgis lang salita, walang alam eh. Hindi po si Digong ang nag-file ng kaso kay Mareresa. Di ba? May nag-file ng kaso kay Mareresa, isang negosyante, no? Nakalimutan ko yung pangalan, no? Hindi ko na ni-research. So, yon. Hindi si Digong. Bobo talaga nito. Alam nyo nakakainis dito. Mali-mali na sinasabi, proud pa rin. Diyan ako nainis eh. Salita ng salita, walang alam, pero napaka-proud niya magsalita, no? Diyan ang bilas mahon nga si Ressa. Kaya ka kinasuhan ni Tatay Digong eh. Numero 1 ka press release nga sinungaling. You do not even present facts or documents. Ay, ikaw, paano ikaw? No, tinan nyo ha, siya mismo nagsasalita, no? Hindi daw siya nag-represent ng facts. Si Mareresa, ikaw. Yung sinabi mo mamamatay ng presidente, may facts ba doon? Puta, alam nyo, ulang kwentang tao talaga to, no? Ganyan ba mga vlogger na gusto nyo mga DDS? Alam nyo itong mga DDS talaga, no? Walang wala nang qualifications, no? Wala nang standard, eh. No? Basta sa kanila, lang. Basta DDS ay paniniwalaan naman yan, kahit bullshit sinasabi niyan. So kahit katangaling sinasabi ng mga vlogger nila, lulunukin na lang po nila yan. Kasi nga po, DDS. Ganyan yung mga yan. Oh. Kahit po na, puro kabulusugan yung sinasabi, kahit obvious naman, di ba, lulunukin na lang po nila yan. Kasi para kay Tatay Digong. Not even present facts or documents or evidence. Huwag niyong damayin ang Dubai. Binigyan niyo pa ang Dubai sa mali nga impormasyon. Takot na eh, no? Wala na. Takot na. Huwag niyo nang, sabi niya, huwag niyo nang bigyan ng mali impormasyon yung Dubai. Sino ka para mag-utos? Takot na eh. Ay! Binigyan niyo pa ang Dubai sa mali nga impormasyon. Authorities are moving to locate. Wah! May jurisdiction kayo dito? May convictions ko sa Pilipinas? Mali. Mangmang. May jurisdiction ba kayo dito? Meron. Oh, kaya malakas ang loob po. Tangina talaga. Kaya malakas ang loob mo putang ina mo ka kasi ang iniisip mo, walang jurisdiction ng Pilipinas para hulihin ka diyan. Akala niya kasi walang jurisdiction ng Pilipinas para kaladkirin ka diyan pauwi ng Pilipinas. Meron. Bobo ka lang kaya hindi mo alam. Oh. Mamaya papakita ko mamaya example natin. Meron yan eh. Sir, moving to locate. Wah! May jurisdiction kayo dito? May convictions ko sa Pilipinas. O tanga. Hindi porket, no? Conviction na ba ang kailangan para hulihin ka? Hindi, kaso lang pwede ka nang hulihin. Yan ang problema. Tanga-tangahan na naman tayo eh. Tanga-tangahan eh. Oh. Mga kababayan, no? Tingnan nyo ha. Hindi kailangan na meron kang conviction para kaladkirin ka pauwi ng Pilipinas. Puta, pag ako humuli sa iba kasi pahin pa kita
mula Dubai hanggang Pilipinas eh. Mukhang mabigat, no? Baka di ko kayanin, di ba? Pero obvious mga kababayan, no, na takot na po siya. Takot na po siya. In the first place, sinabi ko nga kanina, walang citizenship po sa Dubai. Wala pong citizenship sa UAE. Pero lang, kung hindi ka ginawang kabit ng boyfriend mong Arabo, inasawa ka niya. Nagbibideo ka, tinatagalog mo yung asawa mo eh. Di ba kapag nagbibideo yan, kapag nagbablog yan, man siya ka nakausap na lalaki, asawa niya yun eh. Tinatagalog niya eh. So, ibig sabihin nun, wala kang asawang Arabo. So, wala kang hindi ka citizen dyan. Hindi ka citizen dyan, ibig sabihin. So, pwede kang ulihin. Canadian. So, kasama niya pa rin doon. Canadian pala yun. Natagalog niya eh. So, kasama niya pa rin doon sa Dubai. Oh. So, ibig sabihin, wala siya kasawang Arabo. Yes, may pinatay ko, may tinakbuhan ko, murderer ko. Sinungaling bilat sing iloyo. Wala ka. Yan, diba? Bilat sang iloy, diba? Pero nagkalat yun ng fake news. At yung fake news po na yun, ang pinaka-main purpose talaga nun, destabilization. Kayo ganini, isa ka papel nga ginapakita kung ano ang convictions ko sa Pilipinas, tapos mamanduan yung mga tao dito, hindi na mangyayari. Huwag kayong maniwala sa sinungaling nga rappler. You are really such a liar, Ressa A. Ganito ka nga klase isang journalist. Ressa A? Sinong Ressa A? Anong Ressa A? Sinong Ressa A? That's why you do not really move up. Andyan ka, stagnan ka lang because Kasamanwa tatakero. Nga to, kasamanwa din natin to. So ngayon ito na pala. Sige, ito na pala tayo. Okay. So ngayon, totoo ba sila sabi nito ni Eloy Borges na hindi siya mahuhuli? Mga kababayan, hindi na kailangan ng extradition dito eh. Hindi na po kailangan ng extradition para ipahuli si Eloy Borges. Ang kailangan lang po talaga doon, may pumunta lang sa UAE, may pumunta lang sa Dubai kung saan po siya nakatira. Kung kasi by lugar, no? Basta by lugar, kung saan lugar ka, oo. May pumunta lang po doon, tapos magdala lang po ng warrant ni Eloy Borges, pumunta sa police station, ulihin na po siya. Hindi na kailangan kasi tinan nyo to ha. Nalala nyo nangyari kay Espinosa. Ito nung na-frame up si di ba? Ito si Espinosa, di ba? Visayas drug lord Kerwin Espinosa arrested in Abu Dhabi. Ito naman Abu Dhabi naman ito. Pero itong si Kerwin Espinosa, nahuli na po siya nang wala ng extradition treaty. Hinuli lang po siya gamit lang po yung Abu Dhabi police. Ayan just this morning around 2 a.m. our team from AIDG led by Senior Superintendent, di ba? In coordination with Criminal Investigation Division of the Abu Dhabi Police, arrested the drug lord of Kerwin Espinosa de la Rosa said. Pa may sabi nito, no? Si Bato, kasi Chief PNP pa siya nito. Ito kayo, magkaiba naman yung Abu Dhabi sa Dubai. Tanga, putang ina niyo. Huwag nga kayong tanga dyan. Baka mamaya may sumagot sa akin na ganyan, putang ina. Baka mamaya may sumagot sa akin dyan na DDS, ha? Putang ina niyo, ha? Na Itakero, Abu Dhabi naman yan. Hindi naman Dubai yan. Explain pa ba natin yun? Di ba? Na yung Abu Dhabi, isang bansa lang po sila ng Dubai. Meron pagkakaiba, di ba? May pagkakaiba na sa Dubai, mas maluwag yung alak. Di ba? Sa Abu Dhabi, meron silang hiwalay na na federal justice. Parang gano'n, di ba? Meron pagkakaiba, pero sila po, sumusunod sa isang batas ng isang bansa. Di ba? Kaya kayong dyan. Pero isa lang yan. So, ang kailangan lang talaga dito, tulad ng ginawa po nila kay Kerwin Espinosa, no? Sa Alice Guo, napauwi ka agad, di ba? Oo. Pero biglaan naman talaga yun. Gusto nila uwi ka agad. So ngayon, ang kailangan lang nila dito, no,
may pumunta lang po doon sa Dubai, basta malaman lang nila kung saang lugar yan kung saang lugar sa Dubai. Hindi naman ganoon kalaki yung Dubai, di ba? Oo. So, dalhin lang yung arrest warrant, pumunta ng police, o punta ka na kalimutan ko na mag-Arabic, paano mag-Arabic? O punta ka sa police station. Ada mudir. Ana syup ada nafarat, ada horma, ada dakil Pilipin, ada sa sawi muskala. Anong ganun lang yun? Ada wish, ada haram. Utang ganun, so hulihin na lang po yan. Diba? So, paras lang po yan, Sharjah Law pala, tama, Sharjah Law. So, pero ang point natin dito, mga babayan, so makikita natin dito na talagang natakot na talaga itong si Iloy Burgis. Takot yan, yung ganyan. No, yung sinasabi niya na, sige nga, ginawa niyo pa ng problema yung Dubai Police. Ganun pa siya. Hindi niyo ako mahuli dito. Senyalis na po na takot na yan. Di ba? Baka di ba? So, well, ang alam ko may treaty, di ba? Ang alam ko may treaty din po yung UAE tsaka yung Pilipinas. Pero pag ganyan po kasi mga babayan, ito po kasi residency lang po sila. Anytime yung residency po na yan, pwedeng cancelin po yan. Yung residency po na hawak nila na yan, na-expired po yan. Kaya hindi nila naisip na hindi sila citizen. Kung citizen sila dyan, pwede sila magtago sa batas mismo ng Sharjah Law. Di ba? Hindi siya citizen dun eh. Meron lang siya residency. Ang residency, mga babayan, ito lang po ay nagpapahintulot na magstay ka sa amin dito sa lugar namin. So anytime, pag may problema ka, pwedeng i-cancel yan. Private booking si Burgis. So yun, mga kababayan, so kayo po, nung masabi nyo nga po dito sa kagaguhan na yan ni Burgis, well, sana ayusin ng NBI, sana, kasi actually sa totoo lang, mga kababayan, sa totoo lang talaga, madami po nagkalat ng fake news po na yan, hindi lang 3. Di ba 3 lang po kasi yung dinimanda ng NBI na nagkalat po ng fake news na si President Bongbong Marcos nga po ay may malalang sakit. 3 lang po dinimanda nila, pero ang dami ng mga yan, ang dami yan. May git 10 yan, may git 20 yan. Pero tayo na kontento na tayo ng 3, sana sa 3 na yan, meron kayong mapa-aresto. Di ba? So yun, mga babae, dyan po sa team replay, na sa ano masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, so pa-like, pa-subscribe. Pag hindi na makalabisan, pa-share na rin po na content natin ngayon,